namin sundin ang sinasabi niyo po at makinig lamang po kami sa iyong salita at mag-focus po kami ng 100% dahil ang iyong salita po ay napaka-importante po, Panginoong Sus, sa buhay po namin. Ang siyang nagtuturo po kung paano mabuhay ng tama at kung paano po maligtas, Panginoong Sus, at ang siyang nagbibigay din po ng inspirasyon po na kami po ay mabuhay at lagi po kayo nandyan at nilalaman po namin ang iyong mga pangako dahil po sa iyong mga salita po, Panginoong Sus, at gabayan niyo po ang aming pastor na magbabahagi po ng iyong salita. Ingatan niyo po siya, Panginoong Sus, at po at huwag niyo po hayaan po na ang kanyang sasabihin ay nanggagaling po sa kanya. Pagkus po ang lahat ng kanyang sasabihin ay nagmumula po sa iyo, Panginoong Sus. Ito po pumasok po sa aming puso at ito po ay maintindihan po namin ng lubos at ito po ay isa puso namin at ito po ay isa gawa po namin, Panginoong Sus, at pagpalain niyo na rin po kami na ito po ay may share po namin sa iba upang ang pagpapala po ay hindi lamang po sa amin kundi po ma-share din po namin sa iba ang balita po at ang kaligtasan po, Panginoong Sus, at kayo po yung manguna sa araw na ito. Tignan niyo po kami at samahan po. Bigyan niyo po kami ng kagalakan po sa aming puso at banal po na espiritu. Kayo po yung tumulong po sa amin dahil mahina po kami, Panginoong Sus, at gabayan niyo nga po kami, magawa po namin lahat po ng iyong sasabihin, lahat ng iyong layunin at lahat ng iyong utos po, Panginoong Sus. At ngayong araw po ay maging masaya po kami dahil ito po ay Sunday at kaming lahat po ay nandito sa simbahan po. At magpahinga po kami, Panginoong Sus. Kayo nawa po ang manguna sa amin, pumagitna po kayo sa amin. Ito lamang po ang aking panalangin po sa pangalan po ni Jesucristo Jesus. Amen. Pwede po umupo. Merong Sunday school. Mga bata sa Sunday school. Good morning. Kumanta ba kayo? Sino yung kumanta? Tinitingnan ko kayo kanina, merong hindi kumakanta eh. Pero hindi ko siya sasabihin kung sino. Pero next time, kakausapin ko siya bakit di siya kumakanta. Baka hindi niya gusto yung kanta, papalitan po natin. So, ang pagkanta ay isang form of worship na ito yung in-express mo. Hindi pagandaan ng boses. Nagpa-practice lang ang choir, ang team, para magabayan tayo sa tama. Pero personal worship mo yung pagkanta. Ito yung kinakantahan mo ang Panginoon, kahit na ano pa yung boses natin, gawin mo para sa Diyos. So, salamat sa Panginoon. Umulan na, pero mainit pa rin. So, kulang pa siguro yung ulan, di ba? So, baka naman kulang pa rin yung panalangin natin. So, kahit dumating na yung ulan. At salamat sa patuloy tayo sa Book of Acts. At actually, nagluloko yung sound system kanina pa. So, nakakalimutan yung SOP namin na naka-set na dapat Saturday. So, wala nang galaw-galaw para hindi na trial and error. And then, last time, ito yung pinag-aralan natin, tayong lahat ay witness tayo ng Panginoon. Hindi natin siya nakita in person, tama? Pero naranasan mo siya, tama? Sino nakaranas sa Diyos sa buhay niya? O yung dami hindi nyo pa naranasan ng Diyos. So, naranasan natin siya in some special way. Kahit na yung may kinakain ka lang, tama? Ano yon? Bigla ka na lang na nag-magic na may pagkain ka, di ba? O pinagmamalaki mo dahil may trabaho ka. O pinagmamalaki mo dahil may nanay ka. Eh yung binigay ng nanay mo, bigay din ng Diyos yun. Lahat ng meron tayo bigay ng Diyos. So ito yung, pag naramdaman mo ito, parang automatic. Automatic na witness ka o saksi ka ng Panginoon sa kabutihan niya. Na pwede mong ibahagi sa kapwa mo. At dito nakita natin na last week, nakita natin yung paano ka magbibigay ng ating patutuo o testimony sa hindi magandang sitwasyon, di ba? Kahit hindi magandang sitwasyon mo, magpagamit ka pa rin sa Panginoon. Meron ka pa rin magandang ipapatuto, meron kang magandang kwento pa rin. At yung patutuo natin, yung personal testimony, ito yung ito yung, remember, tatlong partis siya. Ano ka nung hindi mo pa kilala si Kristo? Karamihan, parang ako, madaya, mayabang, sinungaling ako yon. Bago. Nung makilala ko si Kristo, paano ko siya nakilala?
naligaw lang ako sa isang simbahan, pumasok ako, parang feeling ko, hindi naman siya mukhang simbahan building siya, office siya. Pero nakita ko parang mga naka-dress na pang Sunday yung mga tao, tapos hindi ko pa alam, basta feeling ko simbahan, umakyat lang ako. And then pag-akyat ko, merong isang Amerikano rito na nagsasalita. Nandun ako sa likod kasi wala akong kilala. Konti lang, mas malaki ng konti sa atin dito. And then sinabi niya yung sinabi ni Jesus. Sabi niya, yung kanta ni Basil Valdez na yung dala mo, ibigay mo sa akin, sabi ni Jesus, because my yoke is easy and my burden is light. Kilala ko yun, kinakanta ko yun And then, sa isip ko, challenge ko siya, totoo ba na kapag ibinigay ko kay Kristo itong problema ko, makaramdam ako ng kapayapaan? Parang challenge ko, sinunod ko yung sabi ng, hindi ko pa alam yung word na pastor Sinunod ko yung sinasabi ng preacher. And then, silently, sabi ko, God, binibigay ko po itong lahat ng dala-dala kong mabigat. First time in my life, naramdaman ko yung kapayapaan. Sabi ko, totoo pala. And then sabi nung nagsasalita dito, kung naniniwala ka doon, sabi niya, punta ka dito ipag-pray kita. Hindi ako makapunta kasi umiyak ako. Na first time ko naramdaman yung ganong klaseng kapayapaan. Mayaman ako, successful businessman ako, pero hindi talaga ako masaya. And then, hindi ako tumayo doon. Siyempre, alam niya ko, konti lang ang tao. Alam ng preacher, sabi niya, hindi ka man tumayo dito for any reason, sabi niya, kung nandiyan ka, ipanalangin mo ito, sabi niya. Yung panalangin na, Panginoon, patawarin mo po ako sa mga kasalanan, gusto ko po maging anak mo ako, sinusuko ko po ang buhay ko po sa iyo, ikaw na po yung maghari sa buhay ko. Silently, sinusunod ko yun. That was the beginning kung paano ko nakilala si Jesus. And then, magmula noon, nagkaroon ako ng desire, nawalan ako ng desire sa business. Sabi ko, God, gusto kong i-share yung naramdaman ko. Na buong buhay ko, hindi ko naramdaman yung ganon. I have everything. Meron akong cook, meron akong yaya, meron akong tagalaba, meron tagalinis ng kwarto ko, lahat yun. Pero at the end of the day, hindi man ako masaya talaga. First time naging masaya ako. Sabi ko, God, prayer ko, kahit isang tao lang, bigyan mo ako ng kahit isang taong pagkakataon, may share ko po yung nangyari sa iyo. And then God heard my prayer. Magmula noon, nagkaroon ako ng strong desire to tell ang tao about Jesus. Nawalan ako ng gana sa negosyo. Yon, wala man akong alam. Bible school ako. Binigyan ako ng scholarship kasi matalino. Binigyan scholarship. Tapos, in a condition, pag walang teacher, kasi matanda na ako, that was 1997. So, 41 ba o 31? Hindi ko na, ang dami na kasi, hindi ko na matandaan. Anyway, pag walang teacher, kasunduan namin, we will give you full scholarship, pero pag walang teacher, ikaw teacher. O pumayag ako. Pagdating ng first day ng klase, siyempre gusto magpastor yung mga nag-aaral doon. O sige, sabi ng teacher namin, recite your favorite verse. Wala man ako. Ako pinakamatanda, wala ako. Pagpasok ko ng klase, good morning, sir. Ay, sabi ko, hindi. Kaklase niyo ako. Hindi ako teacher, parang ganun. Pero that was the time na anong ginawa ng Diyos sa akin, testimony ko, and then anong nangyari. Ito po yung nangyari. Na ang puso ko nasa inyo. Sabi nung pelikula na panood ko sa Netflix kahapon, maga silang umuwi kaya nakapanood ako ng Netflix. Pag uwi nila, sabi ko, I have time to watch a full movie. Ang natandaan ko lang, it's a romance na movie. Ang natandaan ko lang doon, sabi niya doon sa kapatid niya na hindi sila in good terms. Pero naging good terms siya, of course, sa end ng story. Sabi niya, nasa iyo ang aking puso kasi mahal niya yung ate niya Nasa iyo ang aking puso. Parang kumuha siya ng poem. Pero yung puso mo, di ba sabi, nasa iyo ang aking puso. I mean, I love you, ate. Pero yung puso mo, nandito sa heart ko. Nakuha niyo? So the same. Ang puso ni Jesus nasa heart ko. So kahit anong gawin ko,
kahit anong tigas ng ulo ng iba sa inyo, masaya pa rin ako. I love to serve you. Alas 5, paglalaga ko na kayo ng kape. Paglalaga ka ng kape na dapat yung kape ko tama ang timpla. Meron ako restaurant dati, kaya mitikuloso ako sa lasa ng pagkain. Dapat yung temperature ng tubig ko tama bago ko ibuhos yung coffee granules. Bakit? Kasi mahal mo yung pinagtitimpla mo ng kape. So kung mapait man yung kape ko, I gave my love doon sa paggawa ko ng kape. Enjoyin mo na lang. So patotoo, meron din kayo nun. Patotoo nyo, pwede nyo ikwento sa tao, pwedeng gawin ng Diyos yon para sila ay maligtas. Maniwala sila sa Diyos na dinodiyos mo. And then natanda natin, yung lahat ng nangyayari, wala tayong may pagmamali. Bakit kamo? Ano bang pangit ang sitwasyon, tanggapin na ito ay mula sa Diyos. Kahit na negative pa yan. Ibig sabihin, merong kinalaman ng Diyos yan. Ngayon, gamitin mo yung kahit anong negative na yon na pagkakataon para may bahagi mo, Panginoon. Remember, pinag-aral last week? And then, gawin ang lahat. Hanap ka ng common ground. Gawin mong lahat. Paano mo siya paglingkuran, paano mo i-share yung pagmamahal mo sa Kanya. Yung maramdaman talaga niya, hindi yung para sa fast food ka lang. Sabi niya, thank you for coming, sir. Di man tumingin sa'yo, di ba? Wala sa puso yon. Kapag talagang nasa puso, titingnan mo talaga yung tao. And then, remember, huwag kang magmayabang kasi gawa ng Diyos yon. Ano mang tagumpay meron ka, it is because of God. And then ngayong umaga, ito yung malinis na konsensya. Hindi yung safeguard, yung malinis ang konsensya. Di ba? Malinis ang konsensya mo, ibig sabihin at spiritually, meron ka ng relationship kay God. Kasi ang konsensya, built-in siya. Kapag may ginawa kang masama, at lalo na hindi mo pa nahingi ng tawad yan, binabother ka, tama? Naranasan nyo ng ganon? Yung binabagabag ka ng konsensya mo, bigay ng Diyos yun hindi mo yun madadaya. Kaya pag gumawa ka ng something bad, may mararamdaman ka dyan. Kasi pwede mong takpan, pero nandyan pa rin siya. So ang talagang malinis na konsensya, yung pinatawad na ng Diyos ang iyong kasalanan. Remember nung pinako siya sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya yung kasalanan ng lahat ng tao sa sanlibutan, di ba? And then, nandun na yung free gift of eternal life. Kaya lang, ikaw pa rin ang hihingi nun. Meron siyang, although binayaran niya yung kasalanan mo, meron ka pa ring part na hihingi mo ng tawad yung kasalanan mo. Okay? Nakukuha natin doon. Kahit na binayaran ni Jesus ang kasalanan mo, hindi ka humingi ng tawad sa Kanya, forgiveness will be not given sa iyo. Pero binayaran na yon. Kasi bakit? Parang it's a kind of humility na kapakumbabaan, aminin ko na may kasalanan ako. So malinis na konsensya, ibig sabihin, meron ka ng malinis o tamang relationship kay God. At ito yung meron ka ng relationship sa Kanya, anak ka na ng Diyos, kaibigan ka na ng Diyos, yung mga ganong relations. Dapat siguraduhin mo yon. Hindi yung nag-a-attend ka lang dito. Meron ka mang perfect attendance, nakikinig ka man, pero hindi mo sa iginawa, ang tawag sa iyo ng Diyos ay ipokrito. Ang tawag sa iyo ng Diyos, ipokrito. Nakikinig ka, tumatango-tango ka, inintindi mo, pero hindi ka nagdesisyon. Alam mo, pinakaayaw ng Diyos yung undecisiveness. Hindi mo kaya magdesisyon, saka na lang siguro ipag-pray ko muna. Saka na lang, parang ganon. At saka ayaw ng Diyos, ayong sa ibang babae, meron ganon Ayaw ng Diyos, ano yung pangalawa? Ayaw yung babae magsumagot. Ano yung parating karakter ng babae? Pabago-bago ng isip, ayaw ng Diyos yun. Ibig sabihin, pumirmis ka. Kay Jesus ba ako o sa iba? Parang pumirmis ka. Yung ganon. So ayaw ng Diyos yun. You have to decide. Ang decision ay nasa iyo, hindi ipipilitin ng Diyos yun. So tingnan natin sa Acts 22, verses 15 hanggang 30. Sundan natin yung last week. Pwede ba tayong tumayo? Bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay natin siyang basahin. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patutuhanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, ano ba ang inihintay mo? Tumayo ka na, magpabautismo at tumawag ka sa kanyang pangalan upang patawad ka sa iyong mga kasalanan. Nagbalik ako rito sa Jerusalem at habang ako'y nananalangin sa templo, nagkaroon ako ng isang pangitain. Nakita ko ang Panginoon na nagsasalita sa akin, madali ka,
Lisanin mo agad ang Jerusalem sapagkat hindi tatanggapin ng mga tao rito ang iyong patutuo tungkol sa akin. Sabi ko naman, Panginoon, alam nilang isa kong pinuntahan ang mga sinagoga upang ipabilanggo at ipahugupit ang mga nananalig sa iyo. At nang patayin si Esteban na iyong saksi, ako ay naroon at sumang-ayon pa sa ginawa nila. Ako pa nga ang nagbantay sa mga balabal na mga pumatay sa kanya. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, humayo ka sapagkat isusugo kita sa malayo sa mga hentil. Hanggang sa mga sandaling iyon, ang mga tao'y nakikinig kay Pablo. Ngunit pagkarinig sa huli niyang sinabi, sila'y nagsigawan, patayin ang taong yan, hindi siya dapat mabuhay. Patuloy sila sa pagsigaw at sa pagsaboy ng alikabok sa hangin at sa paghahagis ng kanilang mga balabal. Kaya't inuutos ng pinuno ng mga sundalo na dalhin si Pablo sa himpilan at hagupitin upang malaman kung bakit ganun na lamang ang sigawan ng mga Hudyo laban sa kanya. Ngunit nang siya'y magapos na nila ng panaling balat, sinabi ni Pablo sa kapitan naroon, ipinapahintulot ba ng batas na hagupitin ang isang mamamayang Romano kahit wala pang hatol ang hukuman? Nang marinig ito ng kapitan, pumunta siya sa pinuno at sinabi, anong gagawin mo yan? Mamamayang Romano ang taong yan. Kaya't lumapit kay Pablo ang pinuno ng mga sundalo at siya'y tinanong, ikaw nga ba ay Romano? Opo, sagot niya. Sinabi ng pinuno, malaki ang binayad ko para maging mamamayang Romano. Ngunit ako'y isidilang na mamamayang Romano, sabi naman ni Pablo. Kagad lumayo ang mga magsisiyasat sa kanya. Natakot din ang pinuno ng mga sundalo sapagkat ipinagapos niya si Pablo gayong ito pala ay isang Romano. Nais matiyak ng pinuno kung ano nga ang paratang ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't kinabukasan, pinakalagan niya si Pablo, ipinatawag sa isang pulong ang mga punong pari at ang buong katastasang kapulungan ng mga Hudyo at iniharap si Pablo sa kanila. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa salita mo. Ikaw po yung mangusap sa amin ngayon, O Diyos. Buksan mo po yung puso po namin para may mapaglagyan po ang iyong salita. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami. Ikaw po yung maghari sa oras na ito. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede po umupo. Sa Book of Acts, ito yung pag dinibay mo yung mga chapters, makita mo yung, di ba, ang utos ng Diyos, ipahayag ang kanyang salita. Sabi niya sa Jerusalem, makita mo sa chapter 1 hanggang 7, sa Judea at Samaria, chapter 8 hanggang 12, hanggang sabi niya sa dulo ng mundo, chapter 13, 28. Kaya umabot sa atin na nagsimula ang utos ng Diyos mula sa Jerusalem. At ang Jerusalem, alam natin nandito siya. Kung saan sumisilang ang araw, dun ang Jerusalem. Merong panalangin si Solomon sa templo sa Jerusalem. Sabi niya, kung sino man ang mananalangin, anuman ang kanyang gustong hingin sa Diyos, nananalangin siya para dinggin siya ng Panginoon, sabi ni Solomon, yung pong lahat ng nananalangin na nakatingin o nakaharap sa templo ng Holy City, yung temple ng Diyos, papakinggan ng Diyos. So kung ikaw nananalangin, personal prayer mo, pag umaga, o kahit na hapon, o kahit na gabi, kung saan sumisikat ang araw, doon ka humarap. Kasi mahagip ka nung prayer ni Solomon, na lahat ng taong aharap sa Holy City na mananalangin, papakinggan ng Diyos. Malinaw po yung. Kaya itong leader na to, kapag nandito ako lang mag-isa, hindi siya dito nakaharap, doon siya nakaharap. Kasi naniniwala ako doon sa sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Bible. And then si Claudius Lysias, alam natin siya yung narandaan niyo, yung maraming tao sa Coliseum. And then natandaan niyo na wala naman silang ganitong microphone. Pero paano sila nagkakarinigan? Di ba? And then si Claudius Lysias, meron silang tore
Halimbawa, ito yung malawak na Coliseum, tens of thousands ang mga taong nandun. And then merong tore ang Roman soldiers doon, ang pinakapinuno is si Claudius, para tinitingnan yung mga tao. Meron siyang hawak na tinatawag na riot squad. Riot squad, yung mga riot, di ba, nakakaroon ng riot. Yung riot squad na yon, mga 1,000 soldiers yon, na talagang train sila, na kapag may riot, alam nila ang gagawin nila. Nakita niyo riot dito sa atin? Kung nakikita ko, parang hindi naman siguro lahat, parang nakukulangan ako doon sa training. Kasi may nambabatuta, merong ganun, di ba? Pero yung riot squad po, professional na mag-handle ng riot. Na talagang hindi mo pwedeng i-penetrate yung, these are 1,000 soldiers, hindi mo pwedeng anuhin yung line nilang yon. Because they are elite na mga soldiers ng Roman army nila. So siya yung pinaka-leader dito. So, nakikita natin paano yung expression ng minahal ng Diyos parang sa'yo. Kung minahal ka ng Diyos, naramdaman mo yon, meron ka dapat malinaw na patutuo, di ba? Ano yung naramdaman mo? Parang kay Kristo, nakita natin yung pagmamahal niya sa atin, di ba? Kahit na sinaktan siya, sinaksak siya, sinampal siya, dinuroan siya, pinagtatadyak siya, pinagmumura siya, walang lumabas na salita dito, di ba? Bakit? Ang pinaguhugutan niya, lahat ng hirap na yon, kailangan niya danasin dahil kanino? Dahil sa tao, dahil sa atin. At bakit kailangan niya tayong ipagtanggol? Bakit kailangan niyang bayaran ng kasalanan sa atin? Dahil sa minahal tayo ng Diyos. Di ba sabi niya, dahil sa pagmamahal ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na kung maniwala ka na binayaran ni Jesus ang kasalanan mo sa pagpatay sa kanyos, ikaw ay maliligtas. Pero hanggang ngayon, maraming hindi talaga tunay na naniniwala doon. Kaya hindi na-appreciate yung buhay pagiging Kristiyano. At sana nandito ka, kahit ngayon, alam ko, maring hindi mo first time na narinig to, pero sana namnamin mo sa puso mo, try to feel gaano ka kamahal ng Diyos. Alalahanin mo, gaano ka karumi, gaano ako kasama before makilala ko si Jesus. Every time na nire-recall ko yon, lalo ko pong na-appreciate yung ginawa ni Jesus. Lalo kong nararamdaman yung pagmamahal niya sa akin. Tapos, tanungin ko sarili ko, kumusta naman yung pagmamahal ko sa Kanya? At kapag maging honest ka sa sarili mo, gaganong ka talaga eh. Kasi wala kang may pagmamalaki. Alam mo na yung dumi natin, tayo mismo hindi natin kayang linisin. At lalong, hindi natin kayang pigilan na magkasala. Tama? Sabihin natin, maging perfect ka today. What about tomorrow? What about next day, next week, next month, next year? Sabi ng Diyos, kahit na sa 10 utos lang, nasunod mo yung siyam, nag-fail ka sa isa, baliwala yung siyam. So pag nakita mo yon, kaibigan, hindi ka kailangan turuan na mahalin mo ang Diyos. Hindi ka kailangan turuan na pag kumanta, kantahan mo naman ang Diyos mo. Automatic po yun. Gusto mo siyang papurihan, gusto mo siyang asambahin. So yung minahal ng Diyos, pinakita niya sa atin, hanggang ngayon pinapakita niya yung pagmamahal niya sa atin. Para sa positibong patutuo sa negatibong sitwasyon, nakita na naman natin yung tanggapin ng lahat na nangyayari, negative man yan, maganda man yan, galing sa Diyos. Actually, binago na natin yan, hindi ko na-edit. Di ba ginawa ko lahat ng G? So yung one, galing sa Diyos dapat yan. Hindi ko na lang na-edit. Galing lahat sa Diyos, gamitin yung pagkakataon. Saan mo gagamitin? Para ipahayag si Jesus. Halimbawa, abuti ka pa, milyonaryo ka na. Di ba? Anong masagot mo? Di ba? Ako pa. Di ba? Kapag proud, ako pa. Magaling ako di ba? Pero kapag Kristiyano ka na, gamitin mo yung pagkakataon na yon, gamitin mo, dahil sa Diyos po, nagtagumpay ako dahil sa biyaya ng Diyos. And then, gawin ang lahat. Huwag kang susuko kagad. Gawin mo ang lahat. Kaya nga, importante na nililista namin ang pangalan ninyo, hindi para sumbatan kayo pag late kayo o pag absent kayo. Hindi. Bakit po nililista ang pangalan nyo doon? Every day, pinagpipray po yung mga pangalan na yon. Kaya kapag hindi ka nagsimba ngayon, of course, 1 week wala yung pangalan mo doon. Yun po yung purpose nun.
Kaya napakabuti ng Diyos at ginagawa yun. Dati, alam mo, pinagpipray lang yung pangalan na yon. Dati, natandaan nyo, once a week, every prayer meeting. Binago po ng Diyos yan 2026 na katungkulan ko na ipanalangin ko yung simbahan ng Diyos. Gabi-gabi yan, 7:30, and you can join me. 7:30, hindi ka, kung makapunta ka dito, better. Kung hindi ka makapunta dito, yung pinopost naman doon, pwede mong sabayan. Pag binasa mo po yun, it's a prayer list. Kaya lang pag doon ka sa GC, ang prayer list doon po doon, ano lang siguro siya one-fourth. Ang pinagpipray sa center, umabot ng 5 pages eh. So pag nandito ka, makikita mo yung complete list, may pagpipray. Pero pag sa GC lang, dahil inisip namin masyado kayong busy. So iniksyan lang yun para mga 2 pages lang ata, 2 pages lang yan. But that is a part only ng everyday prayer para sa Panginoon. And then gawa ng Diyos, again, ang lahat ng resulta, papurihin mo Panginoon, hindi sa'yo yung papuri. And then 15, sabi niya, sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patutuhanan sa lahat ng tao ang inyong nakita at narinig. At sa ngayon pa lang, alam ko marami na kayong narinig, tama? Hindi mo tatandaan lahat, pero nasa system mo yon. Ang Diyos ang nagdidikit nun sa memory mo. Akala mo lang na nakalimutan mo siya, but in time na kailangan mo yon, the Holy Spirit will help you. Ipaprompt niya yon, maalala mo yon, biglang lilitaw sa conversation mo, sasabihin mo yon. And then sabi niya 16, at ngayon ano pa ang hinihintay mo? Tumayo ka na, magpabautismo at tumawag ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. I-clarify natin, hindi requirement ang pagbabautismo para ikaw ay maligtas. Ang gusto niya sabihin dito, nagpabaptize siya, which is a public testimony, after na siya ay tumawag sa Panginoon. Para hingin niya yung tawad, yung kanyang kasalanan, di ba? Sabi niya from the beginning, pagsisihan mo, talikuran mo yung kasalanan, di ba? Sabi, at ikaw ay magpabautismo. So after nito, so again, hindi requirement. Ngayon sabihin mo sa akin, so pastor, pwede palang hindi magpabaptize. Hindi pala maapektuhan yung kaligtasan ko. Pwede po. Kaya lang, hindi pagsunod sa Diyos yun. Kasi sabi ng Diyos, pagsisihan mo, talikuran mo ang kasalanan, at ikaw ay pabautismo. So it's a command. It's a command na dapat mong sundin. So malinaw tayo doon na pwede kang, kung ligtas ka, tinanggap mo si Jesus sa puso mo, totoo yun, ligtas ka even without water baptism. Kaya lang, without water baptism, parang guilty ka ng disobedience doon sa isang utos niya na magpabautismo ka. And then pagbabautismo, it's a public testimony na sinasabi mo sa lahat ng tao publicly na ikaw ay tumawag na sa Diyos, humingi ng tawad, at ikaw ay anak na ng Diyos ngayon publicly. At meron kang responsibility at meron kang accountability sa Diyos at saka dito sa atin. Nasabi mo, remember yung tanong doon, susundin mo sa abot na makakaya mo ang lahat ng utos ng Panginoon at wala kang ibang Diyos na sasambahin maliban kay sa Panginoong Yesus. So this is a public accountability din at saka personal accountability sa members ng simbahan mo. And then Acts 9:18, sabayan niyo ako. Noon di may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Tumasyo siya at nagpabautismo. Again, kaya bago gamitin ng Panginoon si Pablo, ito yung requirements. Remember si John the Baptist, nagbabaptize siya sa Jordan River, pinag-aralan na natin, di ba? And then, pumunta si Jesus, magpapabaptize din. Sabi ni John the Baptist, abay Panginoon, dapat nga po ako yung magpabautismo sa iyo. Ano sabi ni John the Baptist? Hindi, kailangan natin gawin to para sa katuwiran. So, binaptize ni John the Baptist si Jesus sa Jordan River. At makikita mo doon yung tinatawag na triune God sa senaryong yon. Di ba, pagkalubog ni Jesus sa tubig, nilubog siya ni John the Baptist, sabi ng Bible, lumiwanag ang langit. And then, merong boses na nagsalita sa langit. Ito yan ang kinalulugdan kong anak. Makinig at sumunod kayo sa kanya. And then, may bumabang in a form of dove, kalapati, dumapo sa balikat. That's the Holy Spirit, yung triune God. Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Diyos Ama, nandun silang lahat. So, wala sa Bible ang triune God
Pero makikita mong malinaw doon, simula pa lang nandun na yung tatlong persona ng Diyos. Isang Diyos nasa tatlong persona. And then Romans 10:13, sabayin niyo ako, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Malinaw, kahit batang maliit, batang Sunday school, naintindihan nila yan. Na alam mo, kilala mo si Jesus, alam mo, Diyos si Jesus. Pero hindi mo ginawa yung command na tumawag siya, hindi ka maliligtas. Clear? E sabihin mo tumawag, Jesus, Jesus, Jesus. Marami pa, Jesus, Jesus, Jesus. Maliligtas ka ba? Tumawag ako kay Jesus eh. Di ba? Tumawag ako kay Jesus. Ang sabi tumawag ako, Jesus, tulungan mo po ako. Patawarin mo po ako. Hindi ko po kayang bayaran ng kasalanan ko. Hindi ko po kayang hindi magkasala. Araw-araw po, nagpe-fail po ako. Ito yung sinasabi niyang pagtawag, Jesus, maawa ka po sa akin. And then, kailan ko tatawagin to? Araw-araw ako manalangin, di ba? Bakit araw-araw ko kailangan manalangin? Because ang panalangin ko is good for 24 hours lamang. So pag pinanalangin kita ngayon, hanggang bukas lang ng 11 yung panalangin ko. From 12 bukas, wala na yon. Kasi 24 hours yung panalangin ko. So kailangan pala, bago ma-expire yung 24 hours, ipapanalangin kita uli. Nakuha nyo? Kung bakit utos ng Diyos, ipanalangin mo ito araw-araw. Ipanalangin mo yan araw-araw. Ipanalangin mo yan araw-araw. Yun pala. Kasi nga yung panalangin ko, good for 24 hours lang. Pag pinanalangin kita ngayon, Linggo, paano yung Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, di ba? Di Linggo na naman. Kaya pala malinaw na sabi ng Diyos, ipanalangin mo sila araw-araw. So ganun din yung prayer natin everyday. Pinapanalangin mo yung anak mo, hindi lang once a week, kundi everyday talaga. And then ano yung mga nakita natin kay Pablo? Ano yung ugali niya noon? Paano siya nagbago at anong utos ng Diyos sa kanya, di ba? Ano ugali niya noon, di ba? Siya number one persecutor ng mga Christians. Pag Christian ka, pupuntahan ka niya, halimbawa dito, kakalad ka rin kanya para parusahan kay babalik ka niya sa Jerusalem. Ang mga tao umaalis sa Jerusalem kasi masyadong mahigpit. Pero kakalad ka rin ka ni Pablo, ganun siya dati. And then paano? Nung kinatagpo siya ni Jesus sa road to Damascus, natandaan niyo yun? Nabulag siya, hindi yung itim na nakikita niya. Ang pagkabulag niya sa sobrang liwanag. And then doon niya nakilala ang Panginoon. Sabi ng Jesus, Saul, sabi niya, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo? Sabi ni Saul, ako si Jesus. Ano natutunan natin? Kung anong ginagawa mo sa akin, ginagawa mo kay Jesus yon. Malinaw? Pag ginagawa mo akong masama, pine-persecute mo si Jesus. Kapag ginagawa kita ng masama, ginagawa ko kay Jesus yon. So it's a good principle na ipapanalangin natin. Kung bakit sabi niya, ang obligasyon ko sa iyo, mahalin kita. Kung mahal kita, kahit ano kaya kong gawin, tama? Kung ang pinaguhugutan ko pagmamahal, kahit nabasusin mo po ako, kinabukasan, mahal pa rin kita eh. Kasi mahal kita. Hindi nagbabago yung pagmamahal ko sa'yo dahil binastos mo ako. Yun ang ginagaya nating pagmamahal ni Jesus. And then anong utos niya? Anong utos niya sa kanya? The same sa utos niya sa atin. Maging saksi kita ng pagka-Diyos ko. Para sila din pag naniwala sila, magkakaroon sila ng kaligtasan. O clarify ko maging saksi ka, sabi ng Diyos. Hindi maging saksi ni Jehovah Mga mamaya na maging saksi ni Jehovah tayo, hindi ganon. Maging saksi ka, maging witness kita ng pagka-Diyos ko, sabi ni Jesus. And then 17, sabayan niyo ako, nagbalik ako rito sa Jerusalem at habang ako'y nananalangin sa temple, nagkaroon ako ng isang pangitain. Pangitain, it's a word na hindi katulog, hindi tulog, hindi katulog. Iba yung tulog, panaginip yon. Pangitain, pwede nakaklose ang mata mo, pwede kang nagmumuni-muni tapos merong nagpa-plus sa yung mula sa Diyos. Ang Greek word ng
ng pangitain yung ecstasy. Ecstasy, nakita niyo yung drug na ecstasy? Ecstasy is a prohibited drug na pag nag-take ka nito, of course mag-high ka. Tapos pag high ka sa drugs, parang hallucination. Pag nakikita mo ito, kala mo ang ganda ng babae, kala mo Coca-Cola, hindi naman maganda, straight nga, di ba? Parang ganon. Kung minsan may ganon pa dito. Pero ang tingin mo dyan, parang yung body Coca-Cola ng panahon namin. Panahon namin ng Coca-Cola, ganon siya, parang ganon siya. Sino nakakita ng bote ng Coca-Cola dati, yung ganon ng bottle? Di ba yung mga yan? Mayroong mga klase dito. Kaya sabi, pag maganda babae, pare, katawan nyo, para kala mo Coca-Cola. Ngayon, hindi na. Pag sinabi yung Coca-Cola, di ba straight na gano'n, no? Ang liit ng ulo, tapos ang laki ng katawan, di ba? So anyway, ito sabi, ecstasy, ito yung high siya. Pero ito yung divine na high, maka-Diyos na high siya. Spiritually high siya. Ito yung ibig sabihin sa verse natin. So 18, sabayan niyo ako. Nakita ko ang Panginoon na nagsasalita sa akin. Madali ka, lisanin mo agad ang Jerusalem sapagkat hindi tatanggapin ng mga tao rito ang iyong patutuo tungkol sa akin. Pag naglilingkod ka sa Diyos po yan, malinaw yan. Ginagawa ng Diyos yan. Kaya kami yung professional na, isa ako doon. Ako lang pala, yung iba hindi. Ano po ako? NPA. No permanent address. Kung saan ako padala ng Diyos, doon ako. Kaya baka marinig, hindi ako NPA yung yung rebelde sa gobyerno. And then 19, sabayan niyo ako. Sabi ko naman, Panginoon, alam nilang isa-isa kong pinuntahan ng mga sinagoga upang ipabilanggo at ipahugupit ang mga nananalig sa inyo. So tayo alam na natin yun Pag naging Kristiyano ka, ipe-persecute ka. At ang mahirap pa, mismo pamilya mo. Kuminsan best friend mo pa. At kuminsan sa may asawa mo pa. Kuminsan sa anak mo pa o magulang mo pa. 20, at nang patayin si Esteban, sabi ni Pablo, na iyong saksi, ako ay naroon at sumang-ayon pa sa ginawa nila. Ako pa nga ang nagbantay sa mga balabal na mga pumatay sa kanya, di ba? Hindi pa hindi pa binago ng Diyos si Pablo rito. Pero nandun na siya. Remember yung pinakita ni Esteban, paano niya pinakita yung pagmamahal niya sa mga tao? Nung binabato na siya para patayin. Ano sinabi ni Esteban doon? Sabi niya, Panginoon, ito pong gagawin nilang kasalanan ito, huwag mo pong i-charge against sa kanila. Natandaan niya yan. Ganun ang pagmamahal ni Esteban sa tao. Tatandaan niya yung pagmamahal ni Jesus sa atin. Ama, patawarin mo po sila sa kanilang ginagawa. Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Dahil sa pagmamahal. So ito yung ginagaya natin, na kahit gawan ka ng masama, kung mahal mo ang taong yon, hindi lang yung patatawarin mo siya, kundi yung pagmamahal mo, patuloy kang maghahanap ng pagkakataon para maramdaman niya yung pagmamahal mo katulad ng pagmamahal ni Jesus. 21, ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, humayo ka sapagkat isusugo kita sa malayo sa mga hentil. Prior to this, bago dito, yung verse 21, nakikinig pa yung mga tao. Nakikinig pa. Pero pagdating nung pagsabi ni Pablo nito, sabi niya, ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, sabi ni Pablo, nagtetestify siya, humayo ka sapagkat isusugo kita sa malayo sa mga hentil. Dito na sila sumabog. Dito na nagalit. Bakit sila nagalit? Si Pablo is a Jew, tama? Hudyo siya. Hudyo siya na binago ng Diyos, kaya lang gagamitin ng Diyos sa mga hentil. At alam natin, galit ang hentil, galit ang Diyos sa mga hentil. Bakit galit ang mga Hudyo sa mga hentil? Kasi tingin nila sa atin, tayo Gentiles tayo. Bakit galit ang mga Hudyo sa mga Gentiles? Kasi mga Hudyo, chosen race sila. Chosen people sila. Ibig sabihin, pinili kami ng Diyos. So nandun yung proud, yung mayabang, yung holier than thou, lahat nandun At pinili kami ng Diyos. Kami ay banal, kami special nation, kami special people. Pero kayo mga hentil, madumi kayo Kaya nga ayaw nila makihalo sa atin Tayo mga Gentiles. Bakit tinatawag tayong marumi? Kumakain tayo ng anong palaka? Kumakain ako palaka. O kumakain tayo ng baboy. Sa kanila, marumi yung baboy. Di ba? Yung baboy marumi.
sa kanila. Tapos kumakain tayo ng mga isda na walang kaliskis, walang palikpik sa kanila, maruming mga yon. Kaya sa kanila, pag pumunta, kapag ang bahay mo dyan, hindi yan papasok hanggang doon sa labas lang yon. Kasi ang paniwala niya, pag pumasok siya sa bahay mo, madudumihan siya katulad ng karumihan mo. So galit sila. Nung sinabi, bago dito, tahimik sila, nakikinig. Imagine mo, tens of thousands ang tao doon, ha? Wala silang microphone. Pero nakikinig sila. Nung sinabi ni Pablo sa testimony nila, Hudyo din ako. Alam mo, hindi ako basta-basta Hudyo. Ako ay may pinag-aralan. Ako is galing sa Cilicia, edukado ako, professional ako. So nakinig sila. At lalo nung nagsalita siya sa local language nila, lalo sila nakinig. Pero nung sinabi niya ito, because sa Gentile, dito sila sumabok. Dahil galit sila sa Hentil. Bakit sila galit sa Hentil? Sa kanila, sa kwento natin. Kasi sa Gentile, sa atin, napakadali para ikaw ay maligtas. Sa kanila, kailangan nila sundin yung Ten Commandments, kailangan na sundin yung lahat ng mga ginawa nilang rules, meron 613, kailangan nila sundin yon. Sabi ko nga sa inyo, parang dito, kung dito sila, kung sinagoga ito, kung susundin natin yung tradition nila, di ba yung pinto natin, nandun si Kuya Willie? Yan si Kuya Willie. Ayun, hindi nakakilala kay Kuya Willie yon. Sino Kuya Willie? Ayun, nandun si Kuya Willie. Sa kanila, kapag halimbawa sinagoga ito, papasok ang isang audio dyan, na pinapractice niya yon. Hanggat hindi binubuksan ni Kuya Willie yon, nandun lang yung tao. Hindi niya gaganon yung pinto. Halimbawa, wala si Kuya Willie doon. Siyempre, walang magbubukas, di ba? Hindi naman automatic yun eh. So, nandun lang yung tao. Ganon sila. Kasi bakit? Kapag ginanon niya yung pinto na yon, ibig sabihin, guilty siya ng pagtatrabaho. Kasi binuksan niya yung pinto. Nakita niyo? Ngayon, ikaw na hentil, kahit walang nagbubukas ng pinto, di ba? Ikaw bubuksan mo, wala magalit sa'yo, di ba? Kaya sila galit sa atin. Tapos, ikaw na hentil, na kahit hindi ka magpatuli, okay lang, sa kanila hindi. Dapat maging Hudyo ka muna para maging malinis ka. Kaya galit sila sa atin. At ngayon, until now, this is the time of the Gentiles. Kaya gagamitin tayo ng Panginoon ng mga hentil, naliligtas yung mga Hudyo. Pero pag natapos yung time natin, kumbaga sa pwedeng wala na tayong power mag-evangelize sa kanila. Ibabalik ng Diyos sa mga Hudyo ang right nila. Sila na lang yung magre-reach out sa atin. So ang pag-asa ko, makinig ka, kung hindi ka paligtas, hindi ka naniniwala sa pinapasabi ng Diyos sa akin, may pag-asa pa ako. Pagdating ng araw, mga Jew ang mag-evangelize sa'yo, Jew ang mag-preach dito, baka sakaling makinig ka. So ito sana yung, humayo ka, sabi niya, nagalit sila at dito nila sumabog yung galit nila sa kanila. At anong sinabi nila dito? Hanggang sa mga sandaling iyon, ang mga tao ay nakikinig kay Pablo, ngunit pagkarinig sa huli niyang sinabi, sila'y nagsigawan. Ano sinigaw nila? Patayin ang taong yan, hindi siya dapat mabuhay. The same words nung kay Jesus na, di ba? Wala silang makitang kasalanan ni Jesus, pero anong sabi na kay Jesus? Ipako yan sa krus, ipako yan sa krus. The same kay Pablo sa kanila. Nung sabi lang niya na ang mga hentil ang evangelize mo. Then patuloy sila sa pagsigaw, sa pagsaboy ng alikabok, sa hangin, at sa paghagis ng kanilang mga balabal. Anong essence ng pagsaboy ng alikabok sa hangin? Kasi Coliseum, di ba? Open Coliseum yon. Wala ka namang makitang kalat-kalat na bato doon, tama? Kasi sa kanila, babatuhin ka hanggang mamatay. Wala siya makitang bato. Kasi kung wala nga ang bato, kukusin ng alikabok. Ginaganon niya yung alikabok ko. Ano mayari sa alikabok? Tatamaan ba siya? Nandun si Pablo. Dito lang, lilito lang yung alikabok dito. Tapos tatanggalin niya ito sa galit niya. Na-imagine yung galit niya. Na-imagine yung galit na ganon. Galit nila. Bakit? Bakit sila galit? Kasi sumusunod lang si Pablo sa utos ng Diyos. Kasi hindi sila naniniwala sa Diyos. Kaya they are still the enemy of God. Na talaga yung galit nila gusto lang pero wala. Kaya sabi niya, pagsaboy ng alikabok sa hangin. Ugali niya ngayon, kahit na ginaganon siya, makita mo yung pagmamahal. Magagalit ako sa iyo pag may ginawa kang kasalanan sa akin. Pero I see to it
bago kita pagalitan, nanalangin ako sa Diyos diyan na hindi maapektuhan yung pagmamahal ko sa iyo. Yun ang magandang gawin natin kay Jesus din. Galit siya sa kasalanan pero mahal niya tayo. Hindi nagbabago yung pagmamahal na yon. Kaya sabi niya, inutos ng pinuno ng mga sundalo na dalhin si Pablo sa himpilan at hagupitin upang malaman kung bakit ganun na lamang ang sigawan ng mga tao laban sa kanya. Parang ito torture, baka sakali pag sa torture lalabas yung katotohanan, di ba? Yung torture na pagpaparusa. Ito yung ginagamit nila. Flagellum ang tawag nila. Pag inano yan, pag pinalo sa likod mo yan, sasabit sa laman yung metal. Pag hinilang ganon, hanggang sa ma-expose yung ribs mo. Mawawala yung laman, ma-expose yung ribs mo na buto-buto na lang. Kaya yung nakikita nyong nakikita nyong nakapako si Cruz, wala pa sa katiting. Kapag iningi mo sa Diyos, na makita mo kahit na masilip mo lang ng mind mo, kung anong ginawa ng Diyos sa iyo, nung bayarin niyang kasalanan mo, mamahalin mo po siya. Tiniis niya yung hirap na yon because of me and because of you. Kaso tinitignan natin yung nakapakong si Jesus na ang kinis-kinis ng balat na may konting dugo. Hindi po. Na-expose yung ribs niya. At hindi mo na may surahan. May natapyas na dito, may bukol dito, magayan. Hindi lang black eye yan. Nangawala na yan. Oh. And when you try to imagine that, yung passion for the Christ, katiting lang po yon sa katotohanan. At kapag nanalangin ka, Panginoon, gusto po kitang makita nung bayaran mo po yung kasalanan ko. Believe me, hindi ka tatagal. At sa puso mo mararamdaman mo yung pagmamahal niya sa iyo. Ni katingting hindi mo kayang gantihan. Kasi na-realize mo, ganito ako kamahal ng Panginoon. At hanggang ngayon, hindi po nagbabago yung pagmamahal na yon. Na ano man ginagawa ko, makikita mo kulang. So ano yung pagmamalaki ko? Wala. Kulang talaga. Kaya sabi niya, ngunit nang siya'y magapos na nila sa panaling balat, sinabi ni Pablo sa kapitan, dito nagpatutuo siya, pinapahintulot ba ng batas na hagupitin ang isang mamamayang Romano kahit wala pang hatol sa hukuman? Nagsalita si Pablo, hindi para iligtas ang sarili niya. Nagsalita si Pablo dahil alam niya hindi siya karapat-dapat na si Jesus lang ang pwedeng hagupitin nito. Hindi siya karapat-dapat. Pag ginawa ito kay Pablo, parang pinantay lang niya sarili niya kay Jesus. At ano pa? Pangalawang dahilan pa niya, ayaw niyang mapahamak yung mga taong humuli sa kanya. Kasi sa batas nila, ang mga Romano hindi pwedeng parusahan ng ganito. Kapag pinarusahan mong ganito ang Romano, ikaw mismo papatayin ka ng batas because it is against the law. Ang mga Hudyo lamang ang pwedeng parusahan ng ganito except the Romans. And then nang marinig ito ng kapitan, pumunta siya sa pinuno at sinabi niya, anong gagawin mong yan? Mamamayang Romano ang taong yan. Iniligtas ni Pablo yung taong ito kasi siyang mananagot. Bakit niya hinagupit si Pablo? Roman citizen yon. Hindi lang basta Roman citizen, first class citizen. Kaya lumapit kay Pablo ang pinuno ng mga sundalo at siya'y tinanong, ikaw nga ba'y Romano? Opo, sagot niya. Sinabi ng pinuno, malaki ang ibinayad ko para maging mamamayang Romano. Ngunit ako'y, sabi ni Pablo, ngunit ako'y isinilang na mamamayang Romano, sabi naman ni Pablo. First class Roman citizen siya. So nakita mo na, nag-testimony siya, hindi para iligtas ang sarili niya, kundi para iligtas niya itong Roman soldier na to. Siya kasi yung papatayin kasi ginawa niyang mali yung pag-execute ng judgment kay Pablo. Kaya lumayo ang magsisiyasat sa kanya. Natakot din ang pinuno ng mga sundalo sapagkat
ipinagapos niya si Pablo, ngayon ito pala ay isang Roman citizen. Nais matiyak ng pinuno kung ano nga ang paratang ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't kinabukasan, pinakalagan niya si Pablo. Ipinatawag sa isang pulong ang mga punong pari at ang buong katastaasang kapulungan ng mga Hudyo at iniharap si Pablo sa kanila. Katastaasang kapulungan, ito po yung mga sa atin parang Supreme Court. Ito yung pinaka-Supreme Court natin, pinakataas na ano nila. And these are 70 judges usually sa kanila. And then, saksi si Jesus. Para maging saksi ka ni Jesus, ito po yung requirement. Meron kang malinis na konsensya. Hanggat hindi ka nagkikipag-isa kay Jesus, hindi pa malinis ang konsensya mo. Tama? Kasi si Jesus lang ang pwedeng luminis ng konsensya natin o ng kasalanan natin. Sabi ni Jesus, sabi ng Panginoon, kung ipahayag mo, ikumpisal mong kasalanan mo, ikaw ay patatawarin ko at lilinisin kita sa lahat ng karumihan. And then, once na malinis na yung konsensya mo, because meron ka ng relationship kay God, yun, pwede ka nang magsaksi ni Jesus. Ngayon pa nagsaksi ka ni Jesus, Pastor, nagkakasala po ako. Don't worry. Kasi kung nasa iyo na yung Holy Spirit, yung kasalanan mo, nagkakasala ka, pero pakonti ng pakonti, hindi ka magiging sinless, pero pakonti ng pakonti, kasi iiral yung, magmamanifest yung power ng Holy Spirit sa puso mo na nakatira sa iyo. So pipiliin mo yung tama, hindi man yung best, yung tama pa rin ang pipiliin mo. Kaya remember, kung wala ka pa dito, pwede kang mag-testimony, pwede kang mag-share ng gospel, pero in more cases, parang walang magiging power. Kasi ikaw lang yon. So you have to, parang trabaho para matanggap ka, kailangan mo ng requirements. Parang school, para tanggapin ka ng school, kailangan mo ng requirements, tama? And then when you submit your requirements, you have to follow yung guidelines, tama? Kung hindi, may expel ka, tatanggalin ka, hindi ka tatanggapin. So the same po dito sa Panginoon. And then again, balikan lang natin, pagtatapos natin, lahat ito ay galing sa Diyos. Masama man yan, mabuti man yan, maganda, galing sa Diyos yan. And kaya i-take mo na yung advantage, gamitin yung pagkakataon, gamitin sa maganda na lang yon, and then gawin mong lahat. Hindi lang panalangin, gawin mo, paglingkuran mo, kausapin mo, kumbinsihin mo. And then remember, gawa ng Diyos yan, so huwag kang magmalaki. Yung kapurihan, ibalik mo sa Diyos. And then yung gawing umiwas sa pagdurusa, parang ipoprotect mo. Kasi sa atin kasi, di ba meron tayong self-preservation para sa sarili ko. Dito naman, gawing umiwas sa pagdurusa kasi meron ka pang layunin sa buhay. So, ibig sabihin, i-self-preserve mo yung buhay mo para makapagsimba ka, may matulungan ka pa, makapagtrabaho ka pa, makapaglingkod ka pa. So, meron ang kind of responsibility. At ang pinaka-importante ito, gawin dahil sa pagmamahal. Kapag ito yung pinaghuhugutan mo, hindi ka mapapagod masyado. Mapagod ka man, parang meron kang energy to continue. Ito yung pinagugat ng pagmamahal. Kaya sabi niya, love covers multitude of sin. Di ba narinig natin yon? Kung mahal kita, kahit magkasala ka sa akin, madali kong patawarin yon. Pero kung hindi kita mahal, baka hindi, di ba? Baka 2 dekada na, galit pa rin, di ba? Yun, love covers multitude of sin. The same sa pagmamahal ni Jesus. Dahil mahal niya tayo, nagkakasala tayo, pag lumapit tayo sa Kanya, balik tayo, nagkasala naman tayo, balik na naman tayo. Hindi niya tinatandaan, hindi siya nanunumbat. Kahapon nag-pray ka rin, ganito, hindi siya ganon. Because of the love. So itong gagayahin natin, mahalin mo ang lahat, pati nga kaaway mo, di ba? Kapag mahal mo yan, kakampi mo ang Diyos. At pag mahal mo yan, hindi ka magsasawa gumawa ng kabutihan. Hindi perpekto yan. Kamukha mo, hindi yan perpekto. So, kahit na hindi siyang perpekto, kaya mo siyang mahalin. Kaya mo siyang patuloy na pagmamahal. So, at dahil sa pag-ibig na yan, ito yung susi ng
ng saya. Sabi ng Diyos, gusto niya maging masaya tayo. Ito lang po eh. At yung totoong pag-ibig, kasi maraming klaseng pag-ibig eh. Last time pinag-aralan natin, totoong pag-ibig, maka-Diyos na pag-ibig. Yung mahal kita bilang kapatid, mahal kita dahil anak ka ng Diyos, mahal kita dahil kapamilya kita kay Kristo. So, kahit sa asawa mo, mahal kita, pero mas mahal ko si Jesus sa'yo. Nakuha niyo yan? Na pangalawa lang, ikaw, asawa kita, mahal kita, pero mas mahal ko si Jesus sa'yo. Kung naintindi ng asawa mo yon, yun. Again, unahin ng Panginoon. Ang pagmamahal mo, kaya sabi niya, kung mas mahal mo ang asawa mo, mas mahal mo ang anak mo, kaysa Panginoon, hindi ka pwedeng karapat-dapat na maging alagad ko. Hindi sinasabing hindi mo mahalin si Ibon, pero love, pangalawa ka lang dito si Jesus. Yun po yung tamang ano. At huwag ka mag-alala. Pag ginawa mo yun, huwag ka mag-alala, magseselos yung asawa ko, dapat dito lang si Jesus. Di ba? Magiging magulo yun. Pero subukan mo, si Jesus ang ilagay mo bilang ulo, everything will be okay. Kasi pag si Jesus ang nagtampo, sino tutulong sa'yo, di ba? Nagtampo asawa ko, tutulungan ako ni Jesus. Kaya, di ba? Pero kapag ang Diyos ang nagtampo, sinabi na niya, honestly, I'm a jealous God. So, unahin mo lang siya. Kapag ginawa, in everything, akala mo mahirap siya, hindi. Kaya siya. God, tulungan mo po ako, gusto po kitang unahin. Parang sa nanalangin, pag kumakain, di ba? Na, kumisan, nakasubo na, hindi ka pa nanalangin. Unahin mo, pray muna tayo, di ba? Yung ganun, naliit ka man, at least inuna mo siya sa puso mo, ito po yung pinakasusi. Dahil sa pinagugutan yan, pag-ibig yan. So tayo po tumayo at manalangin. Ama naming Diyos, salamat po na muli ay binigay mo po kami ng pagkakataon na makausap mo po kami. At salamat po, binigyan mo po kami ng kakayahan at binuksan mo po yung puso po namin para may mapaglagyan po ang iyong salita. Kaya pinupuri ka po namin, Diyos, na alam po namin na hindi naman po lumalayo Kami po yung lumalayo. Pero salamat po kahit na may times na lumalayo kami ay tinatawag mo kami uli, gumagawa ka po ng paraan para makabalik po kami. At salamat din po, binuksan mo po yung puso po namin kung bakit hindi lang po namin naintindihan. Alam po namin, nasa system namin ang iyong salita. Kaya sa time na kailangan po namin ito, sa kapangyarihan at gabay ng banal na spirito, lilitaw po ito. Magagamit po namin, hindi lang po para sa kapurihan mo, kundi para sa buhay po namin. At salamat po sa pagkakataon, makapag-observe po kami ng Holy Communion. Pagkakataon po para kung may kasalanan kami hindi nahingi ng tawad, bago kami mag-communion ay maingi po namin ng tawad dito. At yun nga po, Diyos, yung utos mo para maalala po namin kung paano mo po binayaran ang mga kasalanan po namin. Kaya salamat po, Diyos, maparangalan ka po namin sa pagsunod mo sa utos na ito na mag-observe kami ng communion as much as mas madalas po, mas maganda po. So salamat po, samahan mo po kami. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede po po.
opportunity para kung meron kasalanan na hindi nahihingi ng tawad, it's a good time na hingi po ng tawad sa Panginoon. So habang nag-aantay, pwede kayong manalangin sa Kanya. So alam natin yung tinapay ay simbolo ng katawan ni Kristo na siyang tumanggap ng lahat ng kaparusahan ng ating mga kasalanan. At yung Diyos, simbolo ng dugo ni Kristo na siyang naghugas ng karumihan na dulot ng ating mga kasalanan. At ang communion ay isang banal na hapunan, Holy Communion. At ito ay utos ng Panginoon. Pakitaas po yung tinapay at sumunod ka sa akin. Panginoong Yesus, salamat po. Dahil mahal mo po ako, ikaw na po ang tumanggap ng lahat ng kaparusahan na dapat po ay sa akin. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngunguyain po siya. Pwede pong itaas yung cup. Panginoong Yesus, salamat po dahil sa dugo mo, nahugasan po ang lahat ng karumihan na dulot ng aking mga kasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod sa utos mo na habang inaantay po kita, parati ko pong alalahanin kung paano mo binayaran ang aking mga kasalanan. Salamat po. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Salamat din sa Panginoon sa pagkakataon na may balik natin sa Kanya ang portion ng pagpapala niya sa pamamagitan ng mga tithes and offering natin. Sabi niya sa 2 Corinto 9 verses 6 hanggang 7, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Make it well
face this loneliness alone. Make it well with my soul. I need the peace that only heaven knows. Jesus, will you please just sit and cry with me till I can sing, till I can sing. It is well with my soul. It is well with my soul. Whatever my life, you are still my God. It is well with my soul. Make it well with my soul. When the storm is raging, please don't let me go. A voice calms the sea, keep whispering to me, so I can sing, so I can sing. It is well with my soul. It is well with my soul. Whatever my life, you are still my God. It is well with my soul. Make it well with my soul. Make it well with my soul. Make it well with my soul. With my soul. Give this heart from hardening like stone. Show me through the pain. There's a reason still to praise, so I can sing, so I can sing. It is well with my soul. It is well with my soul. Whatever my life, you are still my God. Oh, whatever my life, you are still my God. Oh, whatever my life, you are still my God. It is well. It is well with my soul. Sige po, pwede mo po muna para may welcome natin yung mga first-timers natin. Sana makabalik sila next Sunday. Gabriel Sandalan. Nasa si Gabriel? Sa likod. Sa likod po. Ayun, yun, sa likod. Si Gabriel Sandalan, si Salome Tolentino. Salome Tolentino. Tayo po. Ha? Salome? Ay, toto. Salome Tolentino. Si Melty, ano to? Melty Sileno. Si Melty, oh. Si Reco. Pinsan ni Gabriel. Tayo ka para ma-welcome ka namin. Si Balbena Bulabo.
Welcome po si Rose Plirado. Rose, asan si Rose? Ayun, yun. Welcome. Kantahan natin siya. Kayo naman kamayan niyo sila para bumalik sila. Balik kayo next Sunday. Welcome po. Sana balik kayo next Sunday. Sabay-sabay tayong mag-worship. Tayo pong lahat ay tumayo para sa benediction. Mga bata, hawakan niyo muna. Kasi po ito yung isa